Morning guys, ngayon pala guys ay babiyahe tayo ng Bicol. Medyo malayo-layo, kaya ride safe sa atin lahat. Ngayong araw ay August 9, 3:30 ng umaga. Titake off tayo dito sa Cavite, sa Imus, going to Sorsogon. Bale, ang gagawin natin ngayon guys is magpatagaytay ako. Solo ride to guys, solo ride. Medyo malayo-layo yung biyahe, kaya ingat-ingat sa daan, ingat-ingat sa mga kasabay, makakasalubong. Yan, good morning sa kanila. May lakad sila. Medyo pag-stretching naman tayo para sa, alam nyo na, medyo masakit sa likod, natakbuhan at sa puwet, especially kasi nga may kalayuan ang ating biyahe. Sorsogon City tayo guys, Sorsogon, from Imus Cavite to Sorsogon. So gamit ko tong Honda Click 125i. Bali, bago pa lang din siya. Ang auto niya ay 1,490. Isasabak na natin siya ng long drive, solo ride. Okay guys, mag-full tank muna tayo. Dito tayo sa Dasmariñas, Cavite. Bali, ito yung magiging full tank natin. Yan. So ayan, first full tank tayo, 213. Kaya may natitira pa namang gasto kanina. Sa 2 bars pa may get. Siguro kita ko 2 bars eh. So 2 bars plus full tank tayo. Let's go. Lights on. Naka-high, lights on. Yan, naka-low. Mas pinili ko pala guys yung dilaw yung low, kasi pang all weather siya. Mas kita ko yung daan eh. Pag puti kasi guys, pag nag-ulan o maulan, nahihirapan ako. So mas pinili ko na lang yung dilaw yung maging low ko. Time check guys, 3:50. Dito na tayo sa Dasmariñas, Cavite. So malapit na to sa malapit na to sa may bandang Pala-Pala, sa may SM tsaka Robinson, Dasma. Mamaya guys pala mag-google tayo. Kasi di ko rin guys kaano kabisado yung ruta from Tagaytay Saan. Bali guys, pakanan na tayo dito sa pababa ng Talisay. Yan, madilim, sana may makasabay. Hindi naman ako guys takot sa mga gantong kadilim na daan, unless wag lang magpapakita. Yan, medyo kasi may kadiliman dito. Tapos unang-una medyo sigsag yung daan, kaya medyo delikado. Kaya daan-daan na tayo dito. Sa mga rider na tulad ko na hindi pa masyadong nakakadaan dito o hindi pa sanay sa kalsada rito, mas maigi na magdahan-dahan tayo. Kasi itong part na to guys ng Talisay, bali napakadaming sigsag, tapos medyo matutulis yung sigsag niya na kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Ayan, madilim ang lugar. Sabi mo, mga tao dito tulog pa kasi napakalamig talaga, maginaw. Ayan, naka-bright ako guys kasi para makita ko yung advance, yung medyo malayo pa. Ayan, pag nakasalubong pa tayo ilaw para naman ay hindi sila masilaw. Ayan guys, tulad yan, diba? Napakatulis na kurbada. Simula pa lang to guys, unang kurbada pa lang yun.
May mga dumadaan naman dito, bihira nga lang talaga. Lalo sa gatong Ano to? oras. Shortcut to from Tanawan, Batangas. Tadangan ng Talisay, ipakit dito sa Tagaytay. Ito lang ang pinakamalapit na daan nila para mas mapabilis yung biyahe. Kaso nga lang talaga yan, iba yung pag-iingat lang kasi madilim. Ayan, tingnan nyo guys yung kalsada naman dito, diba? See? Ingat-ingat na sa lahat. Sana kung malagyan nila ng ilaw dito para mas safe ba. Gulat ako. Shit. Sorry. Gulat ako sa ilaw sa kalsada. Kala kami nakasunod sa aking motor. Kaya kurbada, paglingon ko, nakakita ko side mirror ko may ilaw. Guys, promise, nagulat talaga ako. Kala ko may nakasunod sa aking motor na malapit. Ha? Tumayo balahibo ko doon Time check 4:37. Talisay Road pa rin. Ito yung shortcut pababa ng Talisay, patagos ng Tanawan, Santo Tomas, Batangas. Ayan, may mga panaka-naka naman dumadaan. Pero ganda ng ilaw sa kalsada. Pero nagulat talaga ako doon sa nangyari kanina. Kasi napalingon ako doon sa taas ng bundok. Yung mga bahay na may ilaw. Pagtingin ko sa mirror ko may ilaw, kala ko may motor na malapit sa akin. Wala naman ako naririnig. Kaya nagulat ako guys. Ay! Tumayo balahibo ko bigla. Ayan, kukwento pa naman tayo ng ganung version. Napakatahimik ng lugar. Mapuno, malamig, 'di ba? Alam na this. Ayan. Dito na ako sa mga sa may to guys, overlooking ng Taal. So madalas siyang puntahan ng mga rider, nagpi-picture. Ayan. Kasi maganda naman talaga tanawin dito. Dito lang sa gabi wala tayong makita. Kasi nga madilim. Pasensya na kayo guys kung medyo madilim ang kalalabasan ng video na to kasi nga gabi. So gusto ko lang kayong bigyan ng idea sa mga aking dadaanan. Stock tires tayo guys Stock tires ni Click 125 hindi ako nagpalit. Nilagyan ko lang siya ng sealant. Kasi nangihinaing din naman ako kung bago papapalitan ko agad. So gamitin ko na lang. Bali, marami kasi nagsasabi na ang stock tires ng Click ay medyo madulas. Di tulad ng ibang mga branded. Kasi guys, di ba, medyo nagtitipid tayo gawa ng wala tayong ganong budget. At tayo guys sa oras 5:58 na ng umaga. Dito pa rin tayo sa Pablo City. Approaching na ito ng Chaong. Tapos gas consumption naman natin guys ay nag-full tank ako ng Dasmariñas Cavite. Ang nababawas pa lang sa gasolina ko ay 1 bar. 1 bar sa tumakbo na ako almost 100 km from full tank. 1 bar pa lang yung nababawas. Ayan. Talagang masasabi ko na matipid ang Click. Lalo sa diretso na biyahe, sa long drive. Unlike doon sa isa kong motor na Raider, siguro kung nagpultang ako ng Dasma, malamang yan, Lucena City, magpupultang. Pero dito tingin ko baka Timonan Quezon na ako magsunod na pultang ito. Matipid siya guys. Sobrang tipid. Ayun dito na ako banda malapit sa yung arko ng Chaong Park yan. Ayan guys. Dito natin makikita yung arko
napapanood ko sa mga ibang nagbablog na yun, nag-ano sila dito, nag-picture, nag-kuha ng remembrance na syempre ko naman, papasok na tayo ng Quezon Province. So guys, welcome to Quezon Province tayo. Province of Quezon. Ayan. Pero itong lugar na guys, ano na to, Chaong Park. Nasa Chaong na tayo. Dito tayo guys sa City of Chaong guys. Yan. Dito okay pa naman. Oops. Minor, may Riles. Wala lang tren. Okay. Okay, continue tayo. Proceed. Makinig muna ng music. Habang niyanam namang luwag pa ng kalsada. Oh! Nicole, wait for me. 12 hours pa. Ay, sarap. Di naman ako guys, lalo na naman sa takbo. Ayan o, 60, 66. Yan ang pacing ko kasi yan, di naman tayo nagmamadali. Importante lang guys, makauwi. Tsaka sa lahat po ng nagbabiyahe, ride safe po lahat. Para sa lahat, ride safe. Kasi kahit mabagal lang, basta okay naman, safe ang pagbiyahe, makakarating sa pararoonan. Yan ang tunay na finish line. Dito maraming kapehan dito. Magkakape tayo. Ano tayo na makakapehan? May mga lamesa. Tayo. Siguro dito lang tayo. Tabi-tabi lang tayo kasi nagtitipid. Tipid-tipid tayo sa budget. Okay guys, update tayo guys. Katatapos ko lang magkape. Nagkape lang ako guys para para pampagising diwa kasi ako'y nakaramdam ng antok kanina. So dito ako sa bypass ng Chaong. Hi baby, miss ko anak ko. Let's go. So siguro next stop ko na nito Chaong. Timonan, Quezon. Bali medyo may na rin, may traffic na rin kaya siguro medyo maantala na yung biyahe natin. Ay nako, parang ulan pa ata. Nagbi-build up na yung dyan mga guys nagbi-build up na yung ulap. Pero tingin ko naman, matagal pa naman or baka di na tayo abutin yan. Kasi mapapalayon tayo ng konti. Yung mga maganda pa naman ang daan dito sa sa bypass ng Chaong. Kaya nakakatakbo pa tayo ng maayos-ayos. Medyo nga lang, patagtag. Kaya ito guys, advice ko lang sa mga nabiyahe ng malalayo, iwasan yung magpakabusog sa daan. Pag kayo nag-stop or nagtumigil para magpahinga, gusto kumain, hindi naman pinagbabawal ang kumain. Wag lang kayong kakain ng madami pag gantong babiyahe kayo ng malayo. Kasi unang-una, yung tagtag sa daan, baka bumaliktad sikmura nyo. Pwede naman kung makapagpahinga ng matagal. Pero kasi iba pa rin yung sakto lang, yung saktong may laman ng tiyan, para di ka naman bloated tulad ko mataba. Tsaka yung antok, diba? Pag busog ka, talaga makakaramdam ka ng antok. Lalo't malamig pa yung hangin. Yan. Ay si kuya, hindi na nakarating ng gasolinahan. Papagas lang, naplatan pa. Ride safe. Ito tayo. Una kami. Una na pala ako.
Tsaka ano, sa mahilig dyan, mahilig sa ice coffee, nabibili yan sa ano, di ko alam, Jollibee yata o McDo. Basta ice coffee, ano siya, maganda siyang inumin pag kayo ay nabiyahe ng ganito. Yung tipong umalis ka ng madaling araw, or ikaw ay nakakaramdam ng antok sa daan. Kasi na ano siya, ewan ko bakit, pero maganda siyang panlaban sa antok. Papasok na ng Lucena. Ito yung dinaanan ko guys, ay ano, the diversion from Sariaya labas dito sa Lucena. Diversion road siya, para medyo mabilis, hindi ka nadadaan ng proper ng Sariaya. Dire-diretso na to. Okay, go back to main highway. Oops, sige lang. Go back to main highway ng Lucena. Di gimikit na ako guys, kasi ito ang tumbok ng tunnel. Pag sa may bandang right side, papuntang bayan. So para di na tayo maglipat-lipat mamaya ng lane, dito na talaga tayo mag-straight. Saka dito yung mas magandang part ng kalsada. May mga nakaumbok siya pero kaya na maiwasan. To Lucena, Panalo. Laking tulong din ng nung nagawa tong na to, pasado na to, kasi dati puro taas. So naghahalo-halo yung sakyan, yung kakaanan doon. Saka dati may U-turn pa yan sa taas may U-turn pabalik to pabalik ng Sariaya. Pero pa din naman, kaso may yung padiretso is dito na talaga sa ilalim, sa pinaka-tunnel niya dadaan. Hindi ka nakakailangan makipagsiksikan doon sa taas. Para nga naman less yung oras, less traffic, tsaka mapabawasan ng sasakyan na nagisiksikan doon. Update lang guys, sa Pagbilao Quezon na tayo. Time check 7:30. Diba? 4 na oras na tumatakbo. Tapos 140 kilometers na ang natatakbo natin. Galing tayo sa Imus, Cavite hanggang dito sa Pagbilao Quezon ay 140 kilometers. Tapos ang gas consumption natin from full tank galing sa Dasmariñas, Cavite ay 2 bars pa lang nababawas sa atin. So malamang sa malamang atin muna na yung ating sunod na full tank. O diba, tipid. Dito Pagbilao, traffic area talaga to. Madami kasing crossing dito kaya asahan mo na yung pag-a-apply ng maya pag-a-apply ng brake. Diba guys, dinapuan ako. Natuwa naman sa akin, dumapo sa kamay ko. Diba? Ayun siya. Pakita mo. Dumapo. Habang nag-aalalay tayo ng takbo, siya po ay nakisakay
Saan kaya ito pupunta? Saan ka pupunta? Nakasaka yung ano sa atin. Ano ba tawag dyan? Grasshopper. Tipaklong. Tipaklong. Huh? Bilad na bilad yung mukha ko dito. Ang itim na ng mukha ko. All black nga pala tayo guys ha. Pansin mo ba? Helmet is black. Jersey is black. Riding jersey. Naka-jogger na black. Medyas blue. Tsaka ano ba tawag dito? Yung pang-ulan na close shoes. Close ba tawag dito? Magdidistansya ako sa mga malalaking sasakyan para hindi ako mabulaga. Kasi pag nadaanan nila yon tapos malapit ako sa kanila, for sure pasok din ako. So gagawin natin tulad nito, may open, pasok tayo. Yan ang may nag-block. Okay, pasok tayo dito. Huwag na tayong didikit masyado para may space tayo para makapag-maneuver tayo sa pagdating sa lubak. Makakuha pa tayo ng space or distansya para makaiwas. Ayan o. Pero dyan o, kitang-kita mo na agad kung may lubak. Kasi medyo mabilis yung nasa harapan ko. Ako naman nag-rest ako ng 60. So bikers, mabuhay kayo bikers. Ride safe sa lahat. Advice, ride safe sa lahat. Especially doon sa mga mahihilig sa mga adventure, long drive, pagaya nito. Kasi ang aksidente ay hindi sinasadya at minsan hindi maiwasan. Hindi mo kabisado yung lugar, magdaan-daan ka na lang. Mas maganda yung nag-iingat. Yan, di wag puro bakbak para iwas gastos at safe makauwi. Pero dyan, makinis. Pwede kang mag-apply ng speed. Kasi kita mo naman clear yung daan, clear yung kalsada. Ha? Pero 60 lang yan. Sa video siguro mabilis, pero 60 lang yan. Yeah, hanap ko na magandang way. Ayan o, yan yung nakikita ko sa mga vlog. Ayan, mga lubak na yan. At least ngayon, may mga takip na yung iba. Ang ginagawa nila. So ay sila nakapila dyan. Okay. So magpapagas sila sa fuel. Ito yung Bundok Peninsula. Lagi siya si Paps laging naliligaw. Papunta ng Bicol niya kung saan napasok. Ops. Ito yung sinasabi ng nasa hula. Ayan o. Di na masyadong malalalim pero madami. Sige, mauna ka na kuya. Akit sa ng sisagrot. Kung saan nakakarating. Ayan na. Nasa likod ko siya. Ayan siya. Naka Honda Click. Ata, kita na tayo. Ang alikabok sa daan. Okay, rest day guys, rest day. Sabi ko mapapasok mo na. Ito na yun. Ikaw sa Pasursugon ako, Paps. Ha? Sursugon. Susugon pa? Si Paps, ingat. Bakit sursugon, Paps? Castilla lang. Sayang. Taga-sursugon din ako sa Bulusan eh. Kaso hanggang Kamsur lang kami. Yan, proceed na tayo sa taas. Nakapagpahinga na rin. May mga rider dito na nakakasama, nakakakwentuhan. Sige.
Let's proceed. Check natin. Let's go. Hello, good morning Pagbilao. Alas 8, sakto. Dito tayo sa Quezon, sa Zigzag Road. Bakit na tayo? Tumambay lang tayo sa baba at nagkape ulit. May mga nakilala tayong mga kapwa rider din. Pero ano sila, going to Kamsur. So malapit-lapit na, mga 4 to 5 hours. Ako, ewan ko lang, ilang oras pa. Kukuha tayo ng mga konting picture dito para naman souvenir at pasalubong. May mga nangihingi ng picture eh. Dito yung picture bibigay ko sa kanila, literal na picture. May barya tayo. Dati ko may barya tayo. Hey, coins! Si nanay. Ayun, dami nila. Nay, wala kang barya, nay. Tayo. Ang dami. Ang dami pala. Ang dami nila dito, guys. Baka gusto nyo akong tulungan. Sa mga kapwa ko rider ito sila dito, sila nanay, sila tatay. Wala silang mga hanap buhay talaga. Ito lang. Nagagayad sila dito sa taas ng Pagbilao, Zigzag Road. Timonan pala, sorry. Sa Zigzag Road para sa mga motorista. So sila naman hindi naman talaga namimilit na humingi. Yung may kusa lang. Ayan, ay, dami nila. Talaga kailangan dito mga 100 na barya. Naihulog ko na ya. Ayan. Ayan po, dito tayo sa Quezon National Forest Park. Medyo mabagal. Napakabarya na National Forest Park. Yeah. Yan, diba? Nagkibay ng motor natin. Nakakaakyat. Ate na lang, ate. Ayan. Ay, ito wala. O, diba? Simpleng halaga lang yan. Konting halaga, pero napakalaking bagay para sa kanila yan. Pagkano tayo dito? Mag-picture. Yeah. Tara po tayo. Nasa taas. Yan po. Ito natin yan.